So eto na nga po mga kaibigan, Anthony Davis, ang laki pala ng naging trade offer sa Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers. Nalugi nga ba kay Luka? And bago natin yan ipagpatuloy kaibigan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa historic nga po na trade na nangyari sa Los Angeles Lakers at dito nga po sa Dallas Mavericks, marami nagsasabi na malaki ang pagkalugi ng Lakers dito nga po kay Luka kung ikukumpara naman kay Anthony Davis. So far mga kaibigan, hindi na raw po kasi maituturing na isang star player itong si Luka. Bukod kasi sa mahina ng depensa, maraming mga updates na nagsasabing kaya ita-trade itong si Luka dito nga po sa Lakers medyo tamad ng kumilos mga kaibigan at hindi na daw ganoon ka-agresibo. Yan yung sinasabing medyo may pagkalugi ang Lakers sa pagkakataong yan. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, nasa almost 218 million US dollars po ang naging trade offer pala dito nga po kay Anthony Davis sa kupunan ng Dallas Mavericks. Well, para sa akin mga kaibigan, kung pagbabasyan naman natin yung sa offer, medyo malaki din naman pero syempre malaki din naman ang kinikita ni AD dito nga po sa Los Angeles Lakers. Pero nakita natin dito mga kaibigan, planado po yung sinasabing trade Biruin ho ninyo mga kaibigan, itinuturing na star player nga po ng Lakers at talagang scoring machine mga kaibigan pag matindi si Anthony Davis mga kaibigan. Sa mga hindi nakakaalam, halos ng mga huling game ng Lakers siya ang nagpapanalo, siya ang may pinaka matataas na mga puntos, ang gaganda ng mga highlights, ang ganda ng minutong ibinibigay ni Coach JJ Redick mga kaibigan. Unlike ng mga huli, dahil nga po na injured siya, medyo bumaba ng konti, pero hindi natin i-consider yon. Ngayon ho mga kaibigan, ang dami naman natuwa nag-trade nga po o napunta si Luka dito nga po sa Lakers, pero nang malaman naman nila kung sinong iti-trade, sobrang nakakalungkot naman. Hindi naman kasi pwedeng pagsamahin yung tatlong mga star player na yan Etong si Luka, si LeBron James at si Anthony Davis. Kapag ka may trade na talagang magaling na player, may tuturing natin na magaling talaga si Luka mga kaibigan. Aminado tayo dyan may kapalit din na magaling na player. Marami naman nagsasabi na dapat nga daw po si LeBron James na lang ang i-trade dito nga po sa Dallas Mavericks, which is imposible namang mangyayari ng mga kaibigan, dahil lang mukha nga po ng Los Angeles Lakers ay walang iba kundi eto nga po si LeBron James. So marami tayong nakita mga factor kung bakit po iti-trade ng Lakers etong si Luka mga kaibigan. Gusto kasi ngayon ng Lakers magkaroon sila ng panibagong muka, panibagong sistema. Eto nga bang si Luka ay lagi nang consistent or mapapasama sa starting 5 lineup ng Lakers. Eto mga kaibigan, lilinawin ko sa inyo, dahil nga po sa ilang mga updates natin na nakuha ay matagal na nga po itong planado ng management ng Lakers, lalo na itong si JJ Redick, na kumuha nga ng ibang player o star player na gagamitin nila Si Luka automatic kasama yan sa starting 5 at maganda rin kapalitan itong si LeBron James in case ma-injured itong si LeBron. Yun kasi ang nakikita ditong problema ng Lakers mga kaibigan, at if may mga pagkakataon na si LeBron James ay hindi makapaglaro, sino ang papalit sa kanya mga kaibigan? Dahil nandiyan si Luka, talagang tasanayin na Ang ngayon, ang kailangan na lamang po ni Luka mga kaibigan ay makuha ang chemistry na meron nga po sa mga Lakers. Bukod kasi sa kay Anthony Davis na na-trade, si Max Christie din mga kaibigan ay wala na rin po sa Lakers at na-trade na rin. Nakakalungkod man yung historic na trade system na nangyari ngayon mga kaibigan dito sa Dallas at sa Lakers pero ganyan talaga mga kaibigan business din kasi ang sports dito nga po sa NBA. Magkagayon man, tignan natin yung mga susunod na update. So dyan lang kayo, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat ho.